Mag-iimbak na nga dapat ako ng overnight oats kasi naubusan na. Kaso biglang nag-aya si Kelvin, may gagawin daw kami. Ano kaya yung charis? Pupunta talaga kami ngayong araw ng ospital pero biglaan lang. Na-confirm na nga ni Kelvin yung schedule ng OBGYN. Kaya nagmamadali kami kasi masama ang panahon ng mga araw na yan. Fickle-minded ang weather. Mukhang blue sky pero maya-maya uulan. Tapos may mga episode nga na bumabaha dito sa Pasita. Last year ko pa talaga gustong magpa-check up. Yun lang minsan tinatamad or walang oras. Bigla kasing parang ang sakit or hangap din ng puklo ko. Yung sa mas baba pa ng puson. Tapos pakiramdam ko nagbabalisaw-saw ako pero marami naman akong iniihi at maganda naman yung kulay ng ihi ko. Mabilis lang naman ang biyahe, mga 15 minutes papunta dito sa ospital. Nakakuha na nga kami ng consultation number. Mabilis nga rin ang queuing, marami silang staff. HMO coordinator, billing, admitting, etc. Dalawa nga yung main concern ko ng araw na yan. Sa OBGYN at saka sa derma. Yung ano ko, yung hindi puson, yung mas baba pa ng puson. Thank God, gentleman talaga tong asawa ko. Kahit sa pag-fill up siya na yung gumagawa, parang hindi daw ako alcohol ng alcohol. O diba, maghagdan tayo para dagdag exercise. Kakatapos lang namin sa OBGYN, need ko nga daw magpa-urinalysis tapos transvaginal. Nag-request na rin ako ng iba pang mga blood chem. Buti na lang din talaga merong HMO, sagot ng company ni Kelvin. Napakalaking bagay nito, ang mahal din kayo magpatingin tsaka mga laboratory. Ito nga, iihi na sana ako kaso hindi ko pa feel maihi kaya kumain muna ako at uminom ng tubig. O diba ang lino ng ihi ko, pasintabi po. Antayin na nga namin yung result, mga 1 hour lang, kaya walang choice, dito muna kami kumain sa Jollibee. Mawalan kasi kami ng parking pag lumayo pa kami. Wala talaga akong mapiling kainin kaya tuna pie sana, kaso hindi daw available. Kaya ito, paminsan-minsan lang naman, etong si Kelvin, di ko alam kung bakit yun yung piniling chicken. Konti na lang naman ang idadagdag mo, itong chicken na. Puro chicken talaga, yung kanya kasi chicken fillet, tapos ito, yung manok na may buto. Mas masarap kaya to. Natikman ko na kasi yun, hindi ako nasarapan. Parang puro flavorings yung ginamit. At para mapatunayan sa sarili ko na ito yung natikman ko, ayan, tinikman ko ulit. O, diba? Ang hirap hindi magkanin pag ganito yung ulam. Medyo malasa kasi. Hindi ako kumakain ng puwet. Si Kelvin kumakain ng puwet, kaya ayan, kinuha niya yung puwet ko. Sinausaw pa sa gravy. Sarap na sarap yarn. Hindi mo sure. Dahil nga sa pagkainip kaya nilugay ko muna yung buhok ko, tinignan ko kung babagay ba sa akin. Hindi kasi ako nakapaligo dahil nga nagmamadali kami. Dahilan, malamig kaya. At saka nabasa ko nga, hindi daw dapat lagi-laging naliligo kasi natatanggal yung natural ceramide sa skin. O diba, nakahanap ng dahilan. Ito nga, pauwi na kami, nakuha na namin yung result and so far okay naman. Wala namang infection sa ihi ko. Bukas naman, magpapatransvaginal ako. Eto nga't uwian na, o diba, baha na agad. Kung wala lang talagang korap sa mundo, edi sana masaya, kaso hindi ganun eh. 2 days nga kami pabalik-balik sa ospital. Eto nga kinabukasan, nagpa-transvaginal naman ako. Makukuha naman din agad yung result. Ayun nga, meron pa rin akong myoma. Last 2 years, maliit lang to tapos isa lang. Ngayon, maliit pa rin naman kaya lang nagkaroon siya ng kasama. Naging 2 na sila. At para hindi nga kabahan, kaya ito, inayaw kong kumain ni Kelvin sa labas. Lunchtime na rin kasi. Malapit lang to sa Robinson's Galleria South, kaya ito, sakto. Dito kami sa Kuya J. Ang sarap kasi nung manok nila na to, Kuya J. Buchanan. In fairness, crunchy. Para siyang Korean style fried chicken. Ang lutong nung labas, tapos ang lambot ng pagkakaluto sa loob. It comes with 3 sauces. Pwede ka din magpa-refill if ubos na at saucy girl ka like me. Hindi pa nga tapos, kailangan ko pa ulit bumalik sa OBGYN para magpa-pap smear naman. Ang tagal na rin kasi, mga 5 years na nung pinagawa ko yun. Mabalik tayo sa myoma. Alam nyo ba, myoma or uterine fibroids are non-cancerous growths na madalas lumalabas sa mga babae na edad 30s to 40s. Usually caused by hormones like estrogen and progesterone, and mas common sa mga wala pang kids. Dalawa nga yung tanto sa akin dyan. 35 years old na ako, tas wala pa kaming anak. Kinausap ko na nga yung kaibigan kong si ChatGPT. Manageable naman daw siya with proper guidance from your doctor. Taho! Natikman nyo na ba to? Yes po, taho yan sa loob ng mall. Pero iba yung atake nila. Ayan nga, meron pa silang bagoong na vegetarian-friendly gawa sa soy. Ito yung favorite flavor namin ni Kelvin dito, yung ube cheese. Kung hindi nyo pa natatry it, malapit kayo dito sa Robinson's Galleria, i-try nyo na, ang sarap niya. Creamy yung texture, itong flavor na to, malalasahan mo yung taho, ube at cheese. Dito nga yun, no, sa RA Taho Buchanan. O diba, enjoy na enjoy si Kelvin. Isa lang binibili namin usually, tas maghahati lang kami, diba, para tipid, tapos diet na rin. Meron din pala siyang kasamang gulaman, yung nakikita yung black na yun. Sabi ko nga, sa kanya yan, tapos titikim lang ako, kaya lang nung unang tikim, aba, ang hirap hindi sundan. Ba yung ano niya, di ba? Sugar level. Standard level lang. So, standard to. Okay, hindi mo gano'n katabi sa standard. Pwede pang pabawasan. Oh, may keso to eh.